Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto ang punto. 6:04. Iyon. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa mahigit 1,200 resibo na pirmado ng nagngangalang Mary Grace Piatos na isinumite ng OVP sa Commission on Audit upang patunayan lamang ang pinagkagastusan ng 125 million pesos ng kanyang tanggapan. Nilinaw ng Vice President na ang acknowledgement receipt na may lagda ng isang Mary Grace Piatos ay hindi Ano daw? niya nakita. Ayun. At hindi ito dumaan sa kanya. Kundi Ano daw? diretso na sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Naku, si Gina Ayun. pala na ituro. So itinuro, may itinuro. Inginuso. Ayan. Oh, ganon, oo. ganon. Mhm. Sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability, bukod sa misteryosong si Mary Grace Piatos, ay may isa pang fictitious na pangalan ang lumutang. Isang Kokoy Villamin na pumirma sa ilang acknowledgement receipt. Ngunit Okay. magkakaiba ang sulat kamay at ang pirma. So may Kokoy Villamin Kokoy, din pala. oo. Ilan kaya yon? Yung palang Mary Grace Piatos 1,200 receipts. Ang dami, oh. Kutakot, ano? Mura lang kasi ang Piatos, eh. Ano kaya ang palayaw ni Mary Grace Piatos? Aha. Chippy? Pwede. Pwede. Una rito, nagpatak-patak ang mga kongresista upang makabuo ng 1 milyong piso, 1 milyong pisong pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para mahanap si Mary Grace Piatos na ayon sa ilang netizens ay tila pinagsama-samang pangalan lang ng restaurant at ng chicheria. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga. Bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Matindi to. Sumikat naman siguro ang taas ng benta ng Piatos ngayon, ano?
Libreng advertisement ito eh. Talaga. Pati si Mary Grace, ano? Oo. Pwede kang maningil, Congressman Joel Chua. Ang chairman ng House Committee on Good Government sa Mary Grace sa kay Piatos. Libreng ano, no? Oo, mahal kaya niya. Patalastas. Isipin mo, nagiging parte siya ng balita na pag-uusapan sa subconscious ng maraming mga taong nakakapakinig. Pag nabanggit na, oo nga, no, matagal-tagal na ako hindi nakakain. Makabili nga. Makabili nga. Oo. Magandang umaga pala kay Kuya Lance Gokongwei, ang may-ari po ng Universal Robina Corporation na gumagawa po ng Piatos at ng Jack and Jill Chippy. Yun. Ayos ba? Ayos ba? Maganda ba benta ngayon ng mga produktong ito? Alamang, maganda yan. Sabi siguro nung ibang yung kakompetensya sana yung amin na lang ang nabanggit. Wala bang cheese Wala curl? bang Cheese curl man lang o dyan? kaya wala bang lang bang uwishi? Uwishi. Oo Uwishi, nga oh. pala. Oh, Oo. uwishi, Oo. uwishi. Oh, uwishi. Oh. Diba yan yung mga kompetensya. Ang bihirang patay. So, kumusta po kayo? Mga textmates, mga text partners, kumusta po si Undersecretary Rainier Yebra? Nag-resign ka na pala, wala ka man lang kakibu-kibu ha? Nag-resign na ba? Oh, sa wakas. Oh. Sa wakas. Kundi pa Bakit? Bakit naman nag-resign? oo, alam mo na. Marami ng mga tanong natin Secretary. pwede nating matawagan si Secretary Jimmy Bautista. Mother, pwede bang tawagan natin si Secretary Jimmy Bautista? Maghingi rin tayo ng update sa mga halimbawa yung LRT extension. Kasi yung LRT extension, Cavite extension, hanggang Paranaque pa lang pala, ano? Naghihintay tuloy yung mga taga Cavite. Kailan kaya makakarating sa amin yung LRT Cavite extension? LRT 1 Cavite extension. Yan, Matagal din yan. Tagal din na inaabot yan. Hindi ba dyan na uso yung magpapasagasa sa tren? Oo. May magpapasagasa sa tren. Yan po yun eh. Yan po yung sa wakas naman. At At ang least, gaganda. finally, nangyayari na kahit na hindi pa rin kompleto. Hindi pa kompleto, no? Good morning kay Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry. Yan, kayo po ay nasa mga balita, especially sa presyo ng mga pangunahing bilihin, may mga nagtataasan na rin. Alam mo naman, pagka pa December na ganito, ano ba pwedeng gawin ng ating gobyerno diyan? At lalo pa, kagagaling natin sa parada ng mga bagyo. Oo. Ganun talaga. Hindi lang agricultural products yan. Lahat ng mga natinggang mga produkto dahil sa bagyo, dahil sa kalamidad. Dahil sa kalamidad, yan. Pagtaas ng presyo ng langis, tapos epekto ng magkano ba dollar ngayon? Para 59 na yung dollar eh. Nako, papalapit papalapit sa 59 eh. Ito 58.91. Ayun, konti na lang. Kontuwa yung mga OFW natin at ang mga pamilya ng OFWs. Yung mga pinapadalhan ng mga dollar. Nako, sigurado 58.91. At ang pagtaya dyan, kumbatsero, magtutuloy-tuloy yan hanggang itong buong 2024 na ito. Ay inaasahang tataas pa ang dollar. Ang paglakas naman ng dolyar, kumbatsero, double-bladed yan eh. Maraming natutuwa pero parang mas marami ang nalulumbay. Totoo yan. Dahil especially yung mga importer. Yung mga importer ay talagang sumasakit ang ulo. Dati, bibilin lang nilang ganito. Importer, tapos kung produkto yon, ang bagsak, ang halaga ng produkto dito, mataas din para sa mga consumers. Kaya siguro yun yung isa rin yun sa mga dahilan kung bakit yung pagbaba ng bigas, presyo ng bigas, na inaasahan doon sa pagbababa ng taripa, kumbatsero. Hindi maramdaman? Hindi maramdaman eh. Kasi yung presyo ng bigas ay
tumataas. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Mga dos. kumbatsero, nabili mo ang bigas ng $500 US dollars per metric ton. Yun ang presyuhan. Sample lang to 500. Kung dati 500 times 50. Alam mo, sample lang, time is 50. Di magkano lang yun? Di 25,000 lang ba yun? 25,000? Kumbatsero? 500. Oo. 500 times, tama, ano? $500 times 50. Di tama. 25,000. Tapos ngayon, magiging 60. Magiging 60. Di 500 times 60. Di magiging 30,000. 30,000 na kaagad. 30,000 pesos. Di kahit na bumaba pa yung taripa, pagka kinonvert mo sa peso, hindi mo nga talaga mararamdaman. But of course, masyadong simplistic yung ating pagpapaliwanag na yon. Kaya yung pong paglakas ng piso kontra dolyar, nai-imagine nyo po ba kung ano ang epekto nito sa mga umaangkat? Sa mga Pero yung nag-e-export, nako, ang ganda ng ngiti niyan. Siyempre. Happy yan. Pero hindi ho nangangahulugan na piso ang humihina. Dahil dollar ang lumalakas kontra sa lahat ng currencies. Totoo. So kasama tayo ng ibang mga bansa na na-overtikan sa value ng dollar. Bakit ba lumalakas yung dollar na yan? Malay ko ba dyan? Ba't ba... Dahil ba kay Donald Trump yan? Mga Donald Trump? Parang ganun nga ang nangyari. Nagkasabay. Pati ang stocks ay tumaas. Bitcoin. Pati ang Bitcoin. Ano na, magkano Ang na ba Bitcoin ngayon, sabi ni Tito Vlogs. Ni Tito Gilbert. Lazaro, ay nako, ang all-time high pala ay $94,831 $94,800 na isang Bitcoin? isang Bitcoin. Grabe. Ngayon ay bumaba lang ng konti, 94,337. Mataas pa rin, ano? So 94. talagang Papalapit na sa 100,000 dollars ang isang Bitcoin. Pero ang halaga ng Bitcoin. Magkano dati yan, kumbatsero? Nung matutunan natin ito, Mga $10,000 bumaba ng hanggang 15. 15,000. Bagamat umabot na siya ng 50 noong time na yun, noong 2021. Bumaba. Oo. Talagang hindi natin pwedeng sabihin, wala kang pakialam sa Amerika na yan. Oo, Hindi talaga natin pwedeng sabihin yun Talaga. Dahil kapag may nangyayari sa Amerika, ramdam na ramdam ng mga Pilipino. Nanang ko po. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Magandang umaga po kay Governor Joet Garcia ng Bataan at pati na rin kay Hermosa Bataan Mayor Jopet Inton Kumbatsero. Nagkaroon pala ng meeting o parang public hearing ang Peace and Order Council ng lalawigan ng Bataan at ipinatawag yung mga pulis at iba pa mga stakeholders. Naalala niyo po yung raid na ginawa po ng PAOK at ng PNP doon sa isang establishmento na may sinampal pa to si Dr. Casio. Yung Central One. Controversial yan. Nung Central One, kompo, ang daming naglitawang mga testigo dun sa hearing. Akala mo, Quadcom lang ang may hearing, ha? Akala mo, Kongreso at Senado lang may hearing. Doon po sa hearing na yon, sa hearing na yon, ay lumitaw na talagang nagpi-fishing expedition lamang ang mga otoridad. Wala silang nakuha? Hanggang ngayon wala silang nakasuhan sa human trafficking. Naku po. Ang search warrant daw po ay para sa human trafficking, pero ni isa ay wala daw pong Mario Jose, naipakitang biktima ng human trafficking. Maring sa human trafficking wala silang naipakita, pero doon
sa cybercrime, wala rin ba silang nakuhang ebidensya ron? Yun nga kung batsero yung sinasabi ng mga taga-Bataan eh. Wala rin? Ang sinasabi ng mga taga-Bataan, napanood ko yung hearing eh. Oo. Kung merong mga problema ito sa iba, Oo. dapat ay panagutan nila. Pero dun sa mismong subject ng search warrant na human trafficking, Oh. dapat meron man lang nasampahan ng kaso doon. Sabi ng mga empleyadong nando doon, kasama na yung sinampal-sampal ni Dr. Casio, ang totoo nun, hindi kami na i-rescue ng PAOK doon. Hindi kami na i-rescue Dahil? ng pulis doon. Dahil kami ay dapat i-rescue sa mga pulis mismo. Dahil sa ginawa nila sa amin. Sabing gano'n ng mga biktima. Matindi pala, ano? Kaya ito ang nangyayari naman ngayon, kumbatsero, dahil dyan sa mga pogo-pogo raids na yan, naaabuso na. Oo, yan ang dapat na ayusin. Ano? Di ba't nagkaroon pa nga ng kontrobersya yan? Nagkaroon patuloy ng, kumbaga parang kompetensya ang PNP at ang PAOK sa pag-raid ng mga cybercrime, yung mga puguan na yan. Dahil, yun, yung binanggit mo, si Director Casio, siya pa ang nagsabi nun na flawed yung PNP operations dito naman sa Century Peak. Tinan nyo na. Nakikita sabi nyo. naman ng mga, paano naging flawed yan? Eto, may mga nakuha kami. May mga nakuha kaming mga, meron tayong may mga interview. may mga witnesses tayong, may mga nagtatrabaho doon na nakausap na, ito, positive ito. Confirmed. Confirm ito. Confirm to. Confirm ito. Dahil mismong mga nagtatrabaho doon, ang umamin ho sa DZRH, na totoong ang ginagawa nila doon ay love scam Scamming, and cryptocurrency scam. Yun nga. At ang binibiktima nila ay mga taga-Europe, kumbatsero. Taga-Europe? Europe, oo. Pambihira. Kaya nga sabi ni Jay Gomez ng London, mukhang yan ang mga nakadali sa akin. Bakit ka ako? Nadali ka ba ng love scam? Ang sagot ba naman opo. Yan ang sinasabi kasi. Napaibig ka, sabi ko. So lumilitaw kung batsero, yung tamang raid, yun ang pinilitaw nilang masama. Pinalitaw nilang masama. Tinan mo na, suspindi yung dalawang Major General, si Major General Sidney Ernia, Yung NCRPO, tsaka si yung General Carrasco, yata yun, ng cybercrime. Pambihirang patis. Dahil doon. Pero sila, may mga ebidensya sila at hanggang ngayon, hawak nila yung mga ginagamit na computer. At yun nga, yung testimonya ng mga witnesses na siyempre, tinakpan natin yung mukha nila. Iba ka rin, parang mga testigo. Hindi ako, si Eric Dastas yun. Si Eric Dastas ba? Na nagsalita via Zoom. Via Zoom. Ito po yung sinasabi natin. Pero yung pala sa Bataan, yun ang talagang, kaya nga nag-uuminit yung punong tenga ng mga, nabanggit ko, si Governor Garcia at saka si Mayor Inton, tinatanong niya mga pulis, meron ho ba kayong nahuli doon sa human trafficking? Ang sagot ng mga pulis, we have no information about it. Tapos yung ibang natanong naman na pulis, ang sabi ng ibang pulis, ongoing po yung investigasyon. Sabi ni Governor PAOK yan, yung grupo ng PAOK. Hindi, yung pulis muna. Kasi in-Indian sila ng PAOK Kaya doon sa hearing. Ipapasubpuena na doon sa hearing, walang PAOK na. Walang PAOK. Sabi nga nung mga nag-iimbestiga dapat yung PAOK ang nandito. Oo. Silang kanilang operation naman talaga yan. Hindi naman nila dinideny yun. Kaya sabi nung mga local officials doon, kumbatsero, kung nakakuha kayo ng search warrant para sa human trafficking, ibig sabihin, meron man lang kayong kahit papano'y pruweba na meron talagang human trafficking dyan. Gaano kayo katagal nag-request ng warrant, search warrant? Di umabot daw ng mga isang buwan yung casing, kumbatsero. Tapos, ngayon sasabihin nyo, nag-ongoing yung investigation para makapag-file ng kaso ng human trafficking na wala ni isang biktima ng human trafficking. Kaya yung PAOK, Secretary Luke Bersamin, Luke Bersamin, baka yung ibang mga taga-PAOK, dahil masyado na silang makamandag ngayon, inihahalihaw na
ng walang puknat ang kanila pong latigo na kahit sino tamaan, Yun kahit ang na hindi problema. naman dapat tamaan, ay naaapektuhan. Nanang ko po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Beno, ang tunggak na oras, 23 minuto na makalipas sa ika-6 ng gabi. Umaga, Umaga. Kumbachero. ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 21 ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pansit Palabok nangunguna sa listahan ng Taste Atlas bilang Best Filipino Noodle Dish. Automatic loan moratorium sa mga lugar na sinalanta ng bagyo iminungkahi. Chief of Staff ni VP Sara pinigil ang COA na makipagtulungan sa House Probe. Pinatawa ng contempt. Mga restaurant at resorts ginagawang front ngayon ng illegal pogo ayon kay Secretary Remulla. Presyo ng ilang gulay sa Metro Manila sumirit sa halos 50 pesos kada kilo dahil sa mga bagyo. At Mister arestado sa pagpaslang sa sariling misis sa Las Piñas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Nangunguna po ang palabok sa listahan ng Taste Atlas bilang Best Filipino Noodle Dish. Inangkin ng masarap at malasang palabok ang unang pwesto dahil sa malasa nitong sarsa mula sa hipon, malambot na rice noodles at makulay na mga topping kabilang ang malutong na chicharon, nilagang itlog at kalamansi. Naku naman, napakasarap naman talaga kasi. Nakakagutom tuloy. Nakakagutom mo. Sa listahan po ng Taste Atlas sa top 13 Filipino noodle dishes, nirango nito ang pansit malabon sa top 2 habang pangatlo ang pansit bihon. Ayun naman ang aking favorite, Pansit bihon. ni Nanay Benny. Pansit ni Nanay Benny, ang pansit bihon. Ang sarsa ay niluluto sa pamamagitan ng kumukulong katas ng hipon upang lumikha ng masarap na stock habang ang ilan ay nagdaragdag ng taba, Sarap. karne at katas na kinuha mula sa mga ulo ng hipon Nakakapagtakam. at alimango. Tama na to. Masyado na kaming nagugutom. Kayo po ba, paano kayo magluto ng pansit palabok? May mga kanya-kanyang style yan, pero para hindi na kayo mahirapan, umorder na lang kayo. Alas 6:30 ang ating oras, iminungkahi ni Makati Mayor at Senatorial Aspirant Abby Binay ang pagpapatupad ng automatic loan moratorium sa mga lugar na hinagupit ng sunod-sunod na bagyo at iba pang uri ng kalamidad. Tinukoy ni Abby
Abi Better. Better Binay ang malawakang pinsalang iniwan ng 6 na magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa sa loob lamang ng isang buwan na sumira sa mga kabahayan at kabuhayan ng mga magsasaka at marami ring mga negosyo, maliliit na negosyong napinsala. Iginit ni Mayor Abi, malaking ginhawa ang maibibigay ng automatic moratorium sa mga apektadong residente, partikular sa mga magsasaka at mangingisda na itinumba ng mga bagyo ang kabuhayan. Alas 6:31 ng umaga, dyan po sa mga taga-Barangay 92, Zone 8, Tondo, Maynila. Mayor Hani Lacuna, baka nandiyan ka sa paligid. Lakasan mo na yung radyo mo. Mga batang tondo. Batang Tondo, Barangay 92, Zone 8, Tondo, Maynila. Si Mayor Hanibe, taga Tondo. Ang alam ko, taga dito siya sa banda rito sa Santa Ana eh. Santa Ana. Pero hindi ko sigurado kung ba't yan. Mayor Hani, pakitext mo nga kung saan ka ba sa Manila. Si Isko kasi, ang kinukuha niyan ay siya ay Tondo, BGC. Tondo Street BGC. Yung isa pang tatakbong mayor, si Sam Versosa, Sampaloc. Sampaloc naman. Taga Sampaloc naman. Taga Sampaloc. Okay. Tatlo sila, no? Tatlo. So isang batang Tondo, isang batang Sampaloc, at isang batang Santa Ana. Tama ba? Santa Ana ba? Si Mayor Hani. I-check natin. Mayor Wala Hani. bang batang Quiapo? Sana may batang Quiapo. Dahil yun. Si Juan na yun. Si Coco Martin na yun. Coco Martin. Batang Quiapo. Si FPJ. Sino yung batang Maserati? Batang Maserati. May kilala ba kayo nun sa Maynila? Nakikita nyo bang dumadaan sa Maynila yon? Isang, ano ba itsura ng Maserati? Maserati. Hindi ko alam kung mamahaling sport car kasi yan. Mas Cherry Tigo ako sa eko eh. Cherry Tigo. Cherry Tigo. Saka Toyota. Toyota. Alamin nyo kung sino yung kandidato nyo dyan na bumili. Yung isa, nagbenta ng kutakot-takot na sports car para makalikom ng pondo para doon sa kanyang pinamimigay. Pero may isa, bumili. Galing ka. Tayong pera. Tayong pera pagka nakakabili ng Maserati. Ulitin natin, Barangay 92, Zone 8, Tondo, Maynila, Pasko Panalo Promo. Sampalok din si Mayor Hani. Pareho pala sila ni... Kaya pala, sabi ni Isko, pinagtutulungan niyo ako. Kaya pala. Taga Sampalok eh. Anya po si Sherwin Alfaro sa Tondo, Maynila. Samantala, nabunyag na sumulat ang Office of the Vice President sa Commission on Audit para hilingin na wag sundin ang subpwena ng Kamara. Ito po ang utos na nagpapasumite sana ng audit reports mula sa OVP at DepEd sa ginawang paggamit ng kanilang confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kinumpirma ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na sumulat siya sa COA para harangin ang sabpina ng komite. Pero depensa niya, hiniling lamang nila ito dahil sa tingin nila ay hindi pa dapat ibigay ang mga dokumento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tinabla naman ito ni Congressman J.J. Suarez at sinabing hindi nararapat na sila ang humarang sa request na ito dahil sila din ang iniimbestigahan. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress as regards matters regarding to the power of the purse. It is not. It is simply a request from to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. With due respect also to the audit still being done. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was... Precisely because you are the agency that is being investigated. That's totally uncalled for. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. That's suppression of the truth.
Kala nyo, ha? Kala nyo, por taga Lucena ako. Kong JJ, ha? Pinapasiklaban. Pinapasiklaban mo kami, ha? Parang pinapasiklaban mo si Dr. Helen Tan. At sinasabi mong meron din ako, ha? Meron din ako ibubuga, ha? Kong JJ, wala ba tayong tangerine chocolate? Kong JJ Suarez. Si Congressman JJ Suarez, habang tinatanong si Attorney Zulaika Lopez. Munsod nito, pinatawan ng contempt si Lopez Naku po. dahil sa undue interference at ipakukulong ito. So, hindi nila tinanggap yung paliwanag. Oo, hindi. Ipakukulong ito sa detention facility ng Kamara hanggang November 25. Alas 6:36 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mamudiha, gising na ba kayo? Pinatututukan na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga opisyal ng mga LGUs ang mga resorts at restaurants sa kani-kanilang lugar. Ito'y dahil sa nagagamit na rin anya ang mga naturang establishmento bilang front ng POGO hubs o Philippine Offshore Gaming Operations. Ayon kay Remulla, nag-a-apply ng business permit ang mga nasa likod ng POGO at pinalalabas na resort o restaurants ang kanilang itatayo. Inihalimbawa ng kalihim ang pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang restaurant, hotel and bar sa Lapu-Lapu City noong August 31 na ginagamit palang POGO Hub. 132 dayuhan ang hinuli sa lugar na hinihinalang mga empleyado ng POGO. Alas 6:37 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Ramdam na ang epekto ng 6 na magkakasunod na bagyo na humagupit sa bansa sa nakalipas na isang buwan sa presyo ng gulay sa mga pamilihan sa Metro Manila. Partikular dito ang presyo ng bell pepper sa NEPA Q-Mart na dating 300 nung isang linggo, 450 pesos na ngayon kada kilo. Tumaas din ng halos 50 pesos ang kada kilo ng kamatis, talong, pipino, sayote, repolyo, carrots, kalamansi at iba pang uri ng gulay na nasa bahay kubo. Si Mother, nasa bahay kubo. Nananatili namang matatag at halos walang ipinagbago ang presyo ng manok at baboy. Kahit malaki ang pinsalang iniwan ng sunod-sunod na bagyo sa agrikultura ng bansa. Naaresto na ng Las Piñas Police ang isang lalaki na 25 beses na pinagsasaksak ang kanyang sariling misis bago itinapon sa madamong bahagi ng Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas. Kinilala ang biktima na si Janeline Quinto, 29 anyos, isang entertainer, habang ang suspect ay ang asawa nito na si Dennis Austria Quinto. Ayon kay Police Colonel Sandro J. Tapalla, hepe ng Las Piñas Police, naging person of interest ang suspect matapos makita sa cellphone ng biktima na ito ang kanyang huling kausap. Sa text message ni Dennis, nakasulat ang salitang goodbye. Bukod sa dalawang eyewitness na positibong nagturo sa suspect, kabilang ang security guard ng subdivision na nakakita rito sa crime scene. Natiklo ang suspect sa bahay nito sa Quezon City at natagpuan dito ang kutsilyo na laging dala ni Dennis sa pagre-repair bilang technician. Hinihinalang ito ang ginamit ng lalaki sa pagpatay sa dating asawa. Hiwalay na pala. Hiwalay. Lumilitaw sa investigasyon na kasal ang mag-asawa at may isang 7 taong gulang na anak, ngunit 2 taon na silang hiwalay at may ibang nang karelasyon si Mrs. Nako. Susunod! Tito Boy! Ang Kongreso daw po ay nagsabi na meron ng bunga ang kanilang mga hearing. Meron na silang final na bill na may kinalaman sa Quadcom investigation. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39 in the morning. This time check is brought to you by hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Naka-score na daw po ang Kamara ng isang panukalang batas na bunga ng sinasagawa nilang investigasyon sa Pogo operation sa bansa. Nagain ng panukalang batas na tinatawag na Fraudulent Birth Certificate Cancellation Bill ang mga lider ng Kongreso upang mapabilis ang pagkansila sa mga peking Philippine birth certificate ng mga dayuhan. Nagugat ang panukalang batas sa isinagawang investigasyon ng mababang kapulungan Quadcom sa operasyon ng Pogo sa bansa. Lumabas kasi sa pagdinig na gumamit ang mga Chinese nationals ng mga peking birth certificate para makapagtayo Yo. ng mga kumpanya at makapagmay-ari ng mga lupain sa Pilipinas. Kasama po dyan sa mga lupain na yan yung katakot-takot at malalaking sukat ng lupa dyan sa Pampanga. Oo. Naku, lalaki po ng lupa dyan. Yung sa may Concombachero, sa may Mexico ba yan? Oo. Yung Mechi papuntang Nueva Ecija yung iba. Naku, malalaki po yan. Mga Yung pala, Chinese, ano? mga Oo. Chinese po pala yan. Na nakapagpagawa ng... Na naging Pilipino sa papel. Nako, Panginoon ko. No? Quadcom yan. Quadcom. Quadcom. Akala ko nga yung hearing kahapon Quadcom Hindi pala. Yung pala Committee on Good Government. Ito yung kay Congressman Joel Chua. Joel ng Chua, Maynila. siya ang chairman. Kasi ang mga nakakita ko rin kahapon, Sila rin. yung mga taga-Quadcom kasi pala walang hearing ang Quadcom. Kaya doon sila nagpuntahan sa Good Government. Si Congressman Paduano, Congressman Acop, si Kong JJ Suarez. Andun din. Yung Sabi mga, siguro, wala man tayong gagawin. doon muna tayo. lipat tayo, lipat. Guluhin natin yung hearing ni Joel Chua. Ayun, yun ang nangyari. Kaya si Congresswoman, yung magaling magtanong, Si Jinky Congresswoman Jinky Luistro, Luistro, andun din. Kaya nga nung una, si Zulaika Lopez, pangiti-ngiti pa sa parting napanood ko, talagang masaya pa siya. Kumbaga, ako pa siya. Sabi niya, kayang-kaya ko pala itong Parang, mga ito. parang ganun ang dating. Nung simula na siya doon sa issue ng bakit niya hinaharang yung hinarang yung COA na wag magbigay ng papeles sa Kongreso. Ay doon na Medyo siya. nakita mo na nag-iba na yung kanyang Nag-iba aura na. dun Yun. Ay nako. Alas 6:46 ang ating oras. Approve na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kongreso ang panukalang Free OFW Financial Education Act. Layo ng panukalang batas na ito na pagkalooban ng libre at komprehensibong financial education ang mga overseas Filipino workers. Ito'y upang maturuan sila ng tamang kaalaman at pamamaraan sa pamamahala sa kanilang pinaghirapang pera at upang hindi mabiktima ng mga scam. Oras na may sa batas, bibigyan ng mandatory financial literacy training ang mga ito bago umalis ng bansa at pagbalik ng Pilipinas. Suspendido ang ilang mga opisyal ng Bureau of Animal Industry matapos mag-angkat ng 66 na kambing. Aba, tinan mo nga naman. Mula sa Amerika na positive sa Q fever. Isang sakit na sanhi ng bakterya ng Coxiella burnetii na nagdudulot ng impeksyon sa ilang hayop tulad ng kambing, tupa at baka. Sinabi po ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na silbihan na ng suspension order ang mga naturang opisyal ngunit kailangan muna ng clearance para mailabas ang kanilang mga pangalan. Ganon, dapat pag suspended ilabas na pangalan. Dagdag pa ni de Mesa, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente at tiniyak na agarang aaksyonan ang anumang kapabayaan sa loob ng ahensya. Tiniyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang sisibaking PNP General sa kabila ng kanyang kagustuhang tapyasan ng malaki ang bilang ng mga PNP Generals. Sa pagharap sa Commission on Appointments, sinabi ng kalihim na wala silang tatanggalin sa mga kasalukuyang general at sa halip ay pag-aaralan pa lang kung papalitan pa sila sa pwesto sa oras na sila ay magretiro. Una nang inihayag ni Remulla ang kanyang plano na bawasan ang dami ng police generals mula sa 153, 153 ay gawin na lamang itong 25. ang laki ng itatapyas, ano? Giit ng kalihim, nagkakaroon na ng redundancy sa pwesto bunsod ng napakaraming pulis na magkakapareho ng ranggo.
Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ay, Balita. may nanalo na sa ating Pasko Panalo promo. Standby lang, RH6 Sherwin Alfaro. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Mamas po. May nanalo na, kumbachero. Aba, talaga ha? Ayan, dyan sa Tondo, Maynila, may nanalo na. Teka muna, dyan kaya mayroong pakalat-kalat na Maserati ngayon sa Tondo. Ano ba itsura, Ivan, ng Maserati na yan? Kapag ikinalat-kalat mo sa Tondo yan, magagalusan yan. Sa bagay, no? Ganyan. Yan ba ang Maserati? Ito ba yung masira? Pambihira naman pala. Kahit pala hindi kagwapuhan na sumakay dyan, popogi eh. Popogi. Tapos nakabukas ang bintana, tapos nakaganon lang. Ay. Oo. Ay, Ayan, hindi, ito maganda rin yung kulay na to. Ganda ng kulay niya, no? Oo. Yung kayang binili ni, anong kulay? Ano? Ganyan ba ang pintuan yan? Ganun ang bukasan? Parang Lamborghini, ah. Ang Lamborghini. Grabe, no? Yan, no? Maserati.com. Meron na palang mga ganitong sasakyan sa Pilipinas. Oo. Antindi. At si Mayor pa ang bumili. Oo. Antindi. At nakapangalan pa kay ganito. Ay, grabe naman, no? Pambira naman. Ano pinambibili niya niya? Kadami pala niyang pera, ano? Oo. Saan kaya galing, ano? Hindi, baka naman naghahanap buhay ng maayos yung Baka tao. naman may negosyo. Baka naman may negosyo yung tao, eh. Ano naman ang masama doon? Pagka pakalat-kalat sa Tondo, Maynila ito, tanungin mo kung ano pinakikinggang istasyon ng radyo. Sherwin Alfaro, go, go, go! Go, go, go! Anthony, Jerry, nakita ko na. Ayun na pala eh. Parada. Ayan na. Itong Masarapi. Masarapi. Itong Masarapi nandito sa may kanto ng Velasquez at ng Herbota. Dito sa Tondo, Maynila. At natagpo natin itong sasakyan na ito na walang sakay. Walang ni isa mang sakay. Walang isakay. Sa mga oras na to. Dahil tulog pa yata ang may-ari. Pero, speaking of Masarapi, kanina number 1 na sinasabi ng Masarapi na pagkain yung pancit Malabon, di ba? Oo. Dahil dito sa Velasquez sa Tondo. Masarapi, ang palabok, number 1. Pero sa Tondo mukhang inipa nila. Dahil number 1 dito, ang pancit. Number 1 ang pancit. Pancit Bihon. Pancit Bihon. Ayan, nakalimutan ni Nanay Iangat. Nawala na. Number 1 ang pancit Bihon. Number 1, ubus agad. Ubus agad. Yan na lang. Ubus ka agad ang Talaga. Bihon dito. Antindi. Niluto ng alas 5, paglabas ng alas 6, ubus na. Ibig sabihin, masarap ang pansit ni Nanay. Nanay Estrella. Estrella. Nanay Estrella. Pronda. Si Nanay Estrella Pronda ay magpapatunay na number 1 sa Tondo. Ang pancit Bihon na paborito ni Tunying. Ay, sarap niyan. Jerry Baha, Anthony Taberna. Ano daw? Matindi. Pa namin kayo. Sinasabi na namin masarap ang pansit nyo. Parang nalito dun sa tanong mo, matindi yung... Parang kasi nagkamali ka raw ng tanong eh. Hindi yan yung unang tanong dapat daw eh. dapat tama yung tanong. Ikaw naman. Tama naman yung tanong kasi tama. Parang sa Senate lang yan. Ayan o. Pero may ibang nakalagay doon, nakasulat. May nakasulat dito may ibang istasyon. Wala po. Wala. Only DCRA. Ayun. Mo. Kahit na ito nagbigay ng radyo, yan yung nagbigay ng radyo niya. Pero ang pinakikinggan mo, DCRA. Yun. Oo. DCRA, just for those. Diba? Yun yung talagang pinakikinggan sa pagpapaga. Kahit na may ibang istasyon, sticker na iba istasyon yun ah.
Nagpamigay ng radyo yung ibang estasyon tapos kami pinakikinggan yun. Mario Jose. Ang laki na nakasulat pero hindi na pinakinggan. Bigyan mo kasi ng bagong sticker. Ang paborito niya pa announcer sa umaga. Jerry Baka, Anthony Taberna. Yun! Mabot na page 3 na. Thank you. That's for Thank you. Ayan ha, di ba dahil paborito mo rin ang 2x2. Meron ka rin diesel H t-shirt. Yun! At para hindi ka mahamugan habang nagtitinda ng pancet, meron kang diesel H umbrella. Thank you. Yay! Automatic. Kita mong nakasulat sa radyo ha. Eh, wala. Only station lang. Zero talaga sa nakikinig doon. Hindi, Sherwin. Ito talaga nanalo. Sherwin. Bigyan mo ng bigyan mo ng sticker. May sticker. Oo. Didikitan ko ng sticker yun. Tabunan mo yung Oo. Pero ito talaga malakas ang nakikinig dahil mula ano oras ka nakikinig? Alas 7. Wala alas 7 na umaga? Hindi, pagdating mo doon sa pinupunta mo kasi ito si tatay, pangalan nyo? Rolando Balmusina. Si Tatay Rolly, kapag bumumunta doon sa kanyang anak sa nasa Pinabal dyan sa may Sampaloc, sa kondo, nagbabantay ito ng aso sa unit ng kanyang anak. Opo. At habang nagbabantay siya ng aso, ano pinanonood mo? GCRH. TCRH TV, patingin nga ng cellphone mo, naka-TCRH pa. Naka-TCRH, ayun, yung mukha niya na yung nakalagay. Ayan o. Yan, naka-TCRH sa kanya cellphone. Pero, anong channel doon? Channel 18. Channel 18. Sky Cave, Signal. Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yo! Salamat po. Tapos meron ka pang grocery mula sa DCRH. Yan, oh. Salamat. At syempre, meron ka rin DCRH umbrella. Salamat. Maraming salamat. Oh, maraming salamat sa pagtutok palagi sa DCRH. Dahil sa DCRH, kayo number 1 talaga kayong mga nanonood at mga nakikinig sa DCRH. Kayo nagpapa-number 1. Maraming salamat sa inyo. Ako naman ang number 6, Sherwin Bata Alvaro, DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Number 1. Morning kay Miss Gina Acosta. Alam kaya ni Miss Gina Acosta na siya ang tinuturo sa lahat ng nangyari sa Office of the Vice President? Baka ngayon alam na niya. Pambihira kung disbursing officer lang to kumbachero. Siya yung naging cash ng cheque sa anong bangko yun? Land Bank. Oo. Kung saan ay inilagay sa malalaking gym bag yung 125 million. Oo. Bali ilang ulit yun. Noong 2022 daw ay isang beses, 2023 ay apat na beses. Kaya nga. Gaano karaming pera yun, ano? Oo. Yun ang naisip natin. Kawawa naman itong babaeng ito. Parang siya Vice President. Parang siya ang boss. Parang siya ang boss. Kanya lahat. Kumbaga lahat ng ito nangyari. Siya lang ang may kinalaman. Maski yung chief of staff, walang kaalam-alam eh. Kung paniniwalaan yung mga testimonya ni Zulaika Lopez, maski daw yung pagkuha ng mga acknowledgement receipts na yan, wala daw yan. Hindi daw dumadaan sa kanya. Ano dumadaan sa kanila? Wala dumadaan. Wala. Hindi naiisip ko itong Gina Acosta na to, yung kanyang pamilya ngayon, malamang baka na-ostracize na yan sa kanilang community. Kung may anak yan, baka nasa eskwelahan yung anak, nag-aaral. Nai-imagine ko yung sitwasyon na siya lang ang may kasalanan ng lahat na ito. Siya. Parang ganun. Samantalang kung titingnan mo sa isang senaryo, yung makatotohanan ng senaryo, Oy, Gina! I-encash mo nga ito. Magsama ka ng mga bodyguard dyan, ha? Doon sa 200 bodyguard ko dyan, kunin mo yung mga 5. Sama mo para taga-bitbit. Siguradong walang
Oo. Ganon. Bumalik ka kagad, ha? Parang gano'n. Parang na-imagine mo yung ganong eksena, no? bilangin mo mabuti, ha? Tama yan, ha? Baka, Parang ganon. tama. Diba? Tama, yun ang Tapos ngayon, siya ang naisip natin, eh. siya ang Siya may alam ng lahat. Siya may alam ng lahat. Siya may alam ng lahat. Pati yung pirma ni Mary Grace Piatos. Oo, siya rin ba tinuturo din? Siya nga kaya nga pagka narinig ni Pau Chief Persida Rueda Acosta to, baka tulungan niya si Gina. Ay, nako po. Ay, nako po. Nanang ko po. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, November 21, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Acknowledgement receipts na pirmado ni Mary Grace Piatos hindi dumaan kay VP Sara. Mahigit 6 bilyong pisong confidential fund ng OVP at DepEd winidraw ng cash sa 2 sangay ng isang bangko. Mga sundalong kano, pati siguro kana, kasama sa Task Force Ayungin ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin. Pangangaroling, kailangang may permit mula sa DSWD at sa barangay. Nabibiktima ng crypto dollar scam, dumarami. 2 trabahador na nalibing ng buhay sa isang cement mill sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Patay ang 2 trabahador matapos matabunan ng semento sa San Fernando, Cebu. Kinilala ng pulisya ang 2 biktima na sina Jonel Barwedan Sr. at Chaulin Sabayton. Batay sa investigasyon, pumasok ang 2 sa tinatawag na baghouse dust collector kung saan iniipon ang tirang materyales sa paggawa ng semento. Habang nasa loob at naglilinis, sakto naman bumigay ang baghouse at bumagsak sa kanila ang isinasalang na semento. Hindi na nakagalaw ang mga biktima hanggang sa tuluyang matuyo at tumigas ang semento na nakabalot sa kanilang katawan. Sus Mariano, kain doon. Tinangkapang isugod sa ospital ang 2 pero hindi na ito umabot ng buhay. Samantala, lumabas sa investigasyon na off-limits pala ang pinangyarihan ng insidente. Gayunman nangako ang kumpanya na masihigpitan nila ang seguridad sa lugar upang maiwasan na maulit muli ang pangyayari. Kailangang magpaalam sa DSWD at sa barangay ang mga gustong mangaroling ngayong Kapaskuhan.
sa panayam ni Angelo Palmones sa programang Magandang Umaga, Pilipinas. Sino ang nag-interview dyan? Angelo Palmones sa programang Magandang Umaga, Pilipinas. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ayan, anong oras siya na-interview? Alas 4. Anong oras siya? Mga alas 5:30. 5:30. Ang nakapanayam po ay si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Sinabi nito na layon lang ng pulisiyang ito na maiwasan ang pananatili ng mga bata sa lansangan. Yun. Sabi ni Dumlao, ang DSWD ang dapat na manguna sa mga aktibidad ng mga organisasyon o grupo na may layong magsulisit para makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Pero paglilinaw po ng DSWD kung ang grupo ng kabataan naman ay nagkayayaan lang ng mga ruling tulad ng lumang tradisyon, nararapat pa rin na magtungo ang mga magulang sa barangay upang ipagpaalam ang kanilang mga anak. Ang kinakailangan lang naman dyan, Kong, mabantayan rin ng mga magulang. Dapat merong pong guidance na ipino-provide yung din pong mga barangay officials. Nang sa gayon, ito pong mga bata hindi naman po din manatili sa lansangan even beyond the hours na kinakailangan ay magsagawa sila na itong mga carol activities. Of course, we don't want naman to kill yung pong Christmas spirit amongst these children. Basta ang mahalaga na babantayan po sila. Ayan. Si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Alas 7:11 ng umaga, cash na winidraw ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Ito po ang kinumpirma sa pagdinig ng Kamara ng dalawang representative ng Land Bank na sina Jean Abaya at Nenita Camposano. Pagbubunyag ni Abaya, mismo ang Special Disbursing Office ng OVP na si Gina Acosta ang nag-withdraw ng kabuang kalahating bilyon na confidential funds ng OVP na isiniksik lang sa gym bags o duffel bags. 4 na beses umano itong winidraw kung saan 125 million pesos ang kinuha sa bawat pagkakataon mula December 2022 hanggang sa unang 3 quarter ng 2023. Samantala, pagsisiwalat naman ni Nenita Camposano, halos ganito rin ang naging sistema para sa 112. Engineer Tony Nanggel, bidang-bida ka sa mga numero na to 112.5 million naman na confidential funds ng DepEd. Walang makapagsabi sa mga kinatawan ng OVP kung saan dinala ang mga winidraw na milyones na pera. Inalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. Sorry, may I just interject? Anong bag po ito? Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Very curious lang ako. Kasi ang laki nung amount na pinag-uusapan. So anong maleta po ba? As I remember po, malalaki siyang parang gym bag. Duffel bag. Ma'am, the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How Chair. much is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. Yan po ang parang tinatakot parang ito kaya si Congressman Paduano hindi pa niya alam ang ibig sabihin ng salitang smile. Hindi kaya naituro sa kanila sa paaralan yon. Kahit hindi na siya galit, parang galit pa rin. Timo, nagtatanong lang naman siya pero parang ano? Ha? Parang gano'n no? Pwede mo na, ilan ho ba yung unang transaksyon? Tsaka yung tinatanong, yun lang ang pinag-withdrawhan. Wala namang kinalaman. Anong kinalaman? Pambihira pa. Bangko, galing ho sa bangko yun. Si Congressman Paduano talaga not two, but one. Congressman Paduano at saka po itong mga opisyal ng Land Bank of the Philippines. Samantala, muling inisnab ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon ng Kamara
sa pagdinig kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang pondo sa ilalim ng kanyang liderato. Sa liham na ipinadala ng Vice Presidente sa House Committee on Good Government, ipinaliwanag nito ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo. Ayon kay VP Sara, hindi naman siya tinanong ng komite nang dumalo siya sa pagdinig noong September 18 kung saan tumanggi siyang mangakong magsabi ng totoo. Samantala, no comment naman ang pangalawang Pangulo hinggil sa Mary Grace Piatos na nakapirma sa ilang acknowledgement receipt ng OVP. Because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Ayun, tinan mo. Doon sa mga dumalo ho sa hearing, wala rin umaamin, wala ring nagsasabi na may alam sila kung sino yung nagproseso, kung sino yung tumanggap ng mga papeles na yon. Ngayon pati si VP Sara hindi rin daw dumaan sa kanya. Alam. Oo. So sino kaya ang nagtukoy naman kung sino yung mga dapat bigyan nun? Baka hindi rin nila alam. Palagay ko, hindi rin nila alam. Yun ang saan napunta yung pera? Ito po, buti sana kung $2 lang to eh. Oo. Ang pinag-uusapan po natin dito, hundreds of millions of pesos. Sus Mariano Kaindo. Alas 7:17 na ng umaga. Susunod. Ito po. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po ay may panibagong appearance sa House. Kinukumbida uli ng Quadcom. Opo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:17. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dermatology and Photo. Alas 7:23 ng umaga, ibinunyag po ng Defense Chief ng Amerika na may mga sundalong Amerikano ang nakatao sa tinawag nitong US Task Force Ayungin. Sa mensahe ni Secretary Lloyd Austin matapos bumisita sa Palawan, nakipagkita siya sa mga kalahing service members na nakadeploy sa nabanggit na unit. Austin, first time yan Oo. na malaman natin na may kano pala ron. Oo. Hindi, meron naman talagang nababanggit dyan sa Palawan. Pero doon sa Ayungin mismo? Sa Kwento Kumbachero, sa isla mismo. Sa isla? Sa isla ng Palawan. Wala doon sa Ayungin Shoal. Hindi doon sa BRP Sierra Madre? Hindi doon. Iba to. Mabutit nilinaw mo, Kumbachero. Because I want to make it clear that foreign forces cannot interfere in our internal affairs. But why? I don't know. Ayon kay Austin, nagpapasalamat siya sa kanilang masigasig na pagtatrabaho para sa kanilang bayan at para sa alyansa sa rehiyon. Nauna nang nag-alok ng tulong ang US Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunman nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nais munang subukan ng Pilipinas na gawin ng mga operasyon sa sariling kapasidad. Balik Mary Grace story tayo. Hindi lamang si Mary Grace Piatos ang misteryosong tao na pumirma sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, pinuna rin ni Assistant Majority Leader Congressman Zia Alonto Adjong ang pangalang Kokoy Villamin. Git ni Adjong, red flag sa kanya ito matapos na lumabas sa ilang acknowledgement receipt ang pangalang Kokoy Villamin, ngunit magkakaiba ang sulat kamay at ang pirma. Ayon kay Adjong, isa sa acknowledgement receipt na nakapirma ang isang Kokoy Villamin ay nagmula sa OVP habang isa naman ay galing sa Department of Education.
Sinabi ni Adjong na labis niyang ipinagtataka kung nagkataon nga lang ba na mayroon dalawang Kokoy Villamin na nakatransaksyon ng DepEd at OVP sa hiwalay na lugar at hiwalay na pagkakataon. Muling iimbitahan ng House Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng drug war ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert H. Barbers, may mga miyembro pa ng panel na nais na magtanong sa dating Pangulo. Gayunman nilinaw ni Barbers na hindi pa nila padadaluhin si dating Pangulong Duterte sa susunod na pagdinig ng Quadcom dahil nakatakda ang investigasyon sa November 27 para talakayin ang POGO operations. Bukod kay Digong, kasama rin pinadalhan ng imbitasyon ng Kamara si dating Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na sinibak sa pwesto noong 2018 matapos na ihayag ang impormasyon na may kinalaman sa di umano'y bank transactions ni Duterte at ng kanyang pamilya. Posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal ng Office of the Vice President na patuloy na umiisnab sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Manila Congressman Joel Chua, mandatory ang pagdalo ng public officials kapag inimbitahan sa pagdinig ng Kongreso o ng Senado. Pagbibigay din ni Chua kung nakadalo nga si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, gayong nagmula pa ito sa Amerika, bakit hindi makadalo ang iba? Hindi anya sila magdadalawang isip na kasuhan sina Limuel Ortonio, Gina Acosta at Sunshine Fajarda at pati itong si Edward Fajarda kung magpapatuloy pa rin ang mga ito sa pag-isnab sa pagdinig. Regardless of their excuse, this is already the, I think, 6th hearing. Yung pong galing Amerika, nakarating nga dito eh. I don't think may enough reason pa sila. And besides, under our rules, 2 beses ka lang po pwedeng magpa-excuse or postponement provided may justifiable cause. Ito po, 6 na beses na po sila. They were given 6 times, 6 opportunities to attend. So, ni isang hearing po dyan, wala po silang inattenand. Din talaga tong si Congressman Joel Chua eh. Pang-anim na beses ng pag-i-snap pala yun eh. Kung si Congressman Paduano yan, palagay ko kinakalat ka. hindi pa mag-hearing, pinakontempt na yan. Nako po, inang ano. So doon sa mga binabanggit na pangalan, Limuel Ortonio, Gina Acosta, Sunshine and Edward Fajarda. Kasawa yan, ano? Oo, yan na. Kasong kriminal at administratibo ang ihahanda laban sa inyo. Yun. Lusot na sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang panukalang magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na nais at kaya pang magtrabaho. Sa ilalim po ng Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Bill, titiyakin na mayroon pa ring employment opportunities sa mga senior citizen kahit pa naabot na nila ang retirement age. Kung tuloy ang maisa sa batas, pangungunahan ng Department of Labor and Employment Service Offices ang implementasyon at lahat ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay dapat magkaroon ng employment program para sa kapakanan ng nakatatanda. Ilan sa maaaring maging trabaho ng mga retirees ay clerical o secretarial works, consultancy, cleaning o janitorial services, event organizing, teaching, kitchen sales assistance, BPO at iba pa. Ang sinumang private companies na tatanggap ng mga senior citizen ay bibigyan ng gobyerno ng 25% deduction sa kanilang gross income bilang insentibo. Magandang bagay ito sa atin lang sa Amerika, pati sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore. Maraming mga matatanda ang nagtatrabaho pa, basta kaya pa. Oo. Tsaka yung mga simpleng trabaho na lang, di ba? Makikita mo sa, yan, nabanggit mo Japan. Sa immigration. Sa airport, ang daming taga-direct ng kung saan pupunta ang mga tao. Arestado ang isang Pinay sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos mahulihan ng 1 kilong high-grade marijuana sa kanyang bagahe. Kinilala ang suspect na si Magnolia
Magnolia Paanyo Buenyo, 34 anyos, na dinampot ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa arrival area. Ayon kay Mark Almase, Bureau of Customs Assistant Deputy Collector for Passenger Service, nakita ang kontrabando na nagkakahalaga ng 1.5 million sa maleta nang dumaan ito sa X-ray. Nabatid na galing Bangkok, Thailand ang suspect at dumating sa Pilipinas. Bit-bit ang isang marble pot na may lamang marijuana. Aprobado na sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Interior Secretary John Vic Remulla. Walang nagain ng oposisyon sa kumpirmasyon ni Remulla na inisponsor ni Senator Lauren Legarda. Samantala, kinumpirma na rin ng CA ang appointment ni Marilyn Barua Yap bilang chairperson ng Civil Service Commission. Chairman Yap, Chairman Marilyn Barua Yap ng Civil Service Commission, total naman, kayo po'y confirm na. Confirm na, Baka ayan na. naman pwedeng pansinin nyo naman po ang mga kababayan po natin na nakapila, pumipila. Oo. Diyan po sa may Civil Service sa San Fernando, Pampanga ba Sa yan? Pampanga, Kumbatsero. Pampanga, Oo. Grabe ho yung pinakita nating mga video kahapon na gabi pa hanggang mula gabi nakapila na napakaraming tao, tas 500 lang daw ang kukunin para para sa exam yun di ba? Yes. Para sa exam pero nasa 4,000. Nasa 4,000 na ho yun tao doon. Baka magkaroon meron tayong mas maayos na sistema. Total ngayon panahon na ng makabagong panahon ng teknolohiya para hindi na pinahihirapan ng mga tao. Mismo. Ito CSC Civil Service Commission Region 3 para lang mag-exam. Diyan daw po sa Star Mall sa Robinsons, Pampanga. Ayan, para lang makakuha ng slot sa 500 available slots na kailangan. 1,000 na. Nasa 4,000 yung pilang. Nandun kahapon. Sa ibang lugar daw, Kumbatsero, ganyan din. Ganyan Sabi din. ni Yuel Reyes. Yan ang sinasabi natin. Kaya ma'am, total confirm ka na. Confirm. Confirm na. Ikaw na bahala. Ma'am Chairperson Marilyn Barua Yap. Ikaw, sagutin mo na kami. Sagutin mo. Sagot ko to. Sabihin nyo, sagot ko to. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kausapin natin si Boy Pasencioso. Si Mr. Pasencioso. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang chairman ng House Blue Ribbon Committee. Ayan, yun yung Blue Ribbon Committee, Kumbatsero, di ba? Ang House Committee on Good Government and Accountability. Congressman Mr. Pasencioso, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry po. Magandang umaga po, Atunying at Ka Jerry at sa lahat po ng iyong tagapakinig, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Yun! Ganun sana. Hindi, kaya namin baka nagtataka kayo ba't namin kayo tinatawag na Mr. Pasencioso. Dahil sa 6 na beses na palang ini-injang kayo nitong mga taga-OVP at mga taga-DepEd. Pero cool na cool pa rin kayo. Ano ba 'yon? Hindi niyo ba sila iko-contempt o ano bang hindi ba kayo kinukulit ni Congressman Paduano na i-contempt na yung mga 'yon? Actually, subject na po sila ng contempt, yung 4 po. Sa ngayon po, pinaghahanap na po sila ng batas. At kagabi po, nakapag-contempt na po kami, yung Chief of Staff po ni Vice President, si Zulaika Lopez. Po, kaya lang po talagang very evasive po eh. Hindi, klaruhin nga natin, Kumbatsero, andyan yung pangalan, yung banggitin mo yung mga pangalan. Sila Gina Acosta, yung mag-asawang Fajarda, saka si Limuel Ortonio. Oo. Kailan po ninyo kinontempt itong mga ito? Nung isang committee hearing pa po. Dahil nakapag-issue na po tayo ng subpoena
Ito po ay kanilang winalang bahala. So tayo po ay nag-issue na po ng contempt at kahapon po sa committee hearing, hindi po sila malocate dahil ang sinasabi po dun sa kanilang opisina ay sila ay nagkakandak ng various event. Nung tinanong namin ang laman ng tribal authority, ang nakalagay doon ay various places. Kaya nga po, ngayon lang po kami nakarinig ng travel authority. Na various... Ang lagay po ay various places. No? Hindi, pero ang tanong po namin, kung kinontempt na po ninyo, meron na po bang na-issue na warrant of arrest for their presence po dito sa house? Opo. Meron na po. Meron na pala. Oo. Sa ngayon, pinaghahanap na po sila ng batas. Hindi yun namin Hindi namin nabalitaan. nabalitaan yun, ha? So, pakibanggit nyo nga uli, sino po ang mga wanted ngayon ng House Committee on Good Government? Si Limuel Ontorio po, si Gina Acosta at yung mag-asawang Fajarda. In fact, kahapon po, ang isa po sa mga mambabatas dahil nga po sa continued defiance, ang alam ko po, yung isa po sa mga kinontempt po natin ay pinadi-detain sa Bikutan, si Limuel Ontorio. Ganun no? So pag nakita ho si Limuel at nahuli, diretso sa Bikutan. Bikutan. Opo. Na-check ho ba, tayo naman, kahapon nung nakikinig ako sa inyo, nanonood ako sa inyo, Congressman, lahat naman ng kayo may mga congressional districts, hinihintay kong mabanggit na papuntahan ka agad yung mga lugar na binabanggit nila. Yung Gingoog, may binanggit na gano'n Nung binanggit nga po na yung isang area dun sa Caraga, sa Caraga. Tinawagan po namin yung mga congressman yun. na nando doon. Nagpa-ocular po agad kami, nagpatakbo po kami. Kaya lang, unfortunately, dun sa isang sinasabi po sa amin, may sinend sa amin picture na wala naman po talagang event. Walang event na nangyayari. Hindi kasi po, marami pong ganito, maraming ganyan. Tapos nung sinabi po namin, pwede po ba tawagan ninyo ngayon? I-speaker po ninyo. Yun nga pala, natawagan ho ba? Kesa daw wala daw reply, walang sumasagot, walang lahat po ng dahilan. Lahat ng dahilan kahapon. So sa madaling salita, ito po bang mga taong ito sa tingin nyo ay they are not attending on their own volition o meron po kayong iba na isip? Alam po ninyo kasi kung babasahin ninyo yung mga acts nila tsaka dun sa mga sulat na kanilang pinapadala, parang sinasabi nila hindi daw nila nire-recognize yung jurisdiction at kino-question po nila yung aming pagkakandak ng committee hearing. So sa totoo lang, yung mga congressman medyo hindi lang po na-frustrate, nababastusan na po. Kaya nga po nag-exert na po kami ng effort. In fact, kahapon pinatawag na po namin yung Sergeant at Arms at lahat, ang NBI, ang kapulisan para talagang siguraduhin na halugugin po ang buong Pilipinas para sila po ay matagpuan. Opo, but can you categorically state po, Congressman, na sila po ay hindi dumadalo dahil inuutusan sila ni Vice President Sara Duterte na huwag dumalo? Posible po yan. So, posible. Kasi kung ako po yung pinaka-head, kung talaga namang wala pong ginawa tayo, wala tayong kinalaman, isa lang po ang sasabihin ko. Sasabihin ko po sa mga tao ko na pumunta kayo. Pero magtataka ka kung bakit yung araw ng mga sinasabi namin kaysa biglang meron silang mga official function daw na sinasabi. Opo. At kung tatanungin mo naman kung saan yung official function, parang hindi rin naman nila masabi kung saan eksakto. Parang sinasabi buong Pilipinas. Tama. Okay. Diba? Nagtataka nga po kami, Chief of Staff, hindi mo malaman kung nasaan yung mga tao mo. Okay, meron pa pong isa. Ito pong si SDO Jean Acosta. Mukhang sa kanya ibinubunto na ngayon ang lahat, Congressman.
Kaya nga po, dahil kaya napakahalaga po talaga na dumalo po siya para malaman po natin kung ano talaga yung kanyang participation. Dahil hindi naman po kami naniniwala na ang isang tao lamang ang magkokontrol nito. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi po barya, katunying. Ang hinawakan po ni Gina Acosta, kung siya po ang pag-uusapan natin, ay 500 million o kalahating bilyong piso. Grabe. Hindi po ba nagtaka yung head ng department kung saan napunta yung 500 million peso? Kaya nga ho eh. Tapos do sa lahat ng dumalo sa inyo ay parang walang kinalaman. Walang alam, walang dinaanan ng papeles, walang dumaan sa kanila na anumang papeles na may kinalaman diyan sa kung paano nakuha yung mga binigyan ng pera. Kung paano naibigay yung pera, yung mga acknowledgement. Sino nag-distribute? Wala sila, no? Sa lahat noon nang dumalo, Kong. Ang katunying, Jerry, ang pinag-uusapan po natin dito is 4,500 acknowledgement receipt. At ang pinag-uusapan po natin dito is 500 million pesos. Sa parte po ni Gina Acosta. At sa parte po naman ni Fajarda, more than 100 million pesos. Ngayon, ang tanong, ito po ba kaya ng isa o dalawang tao lamang? In fact, nung tinanong po namin yung land bank kung paano kinuha ang pera, si Gina Acosta ay may mga kasama na 3 o 4 na tao para bitbitin yung 125 million na itinransfer sa duffel bag o sa gym bag. So, kaya makikita mo na, kasi unang-una, kukuha ka ng 125 million. Siyempre, kung ikaw yung pinaka-head ng agency, siyempre magtataka, iuna mong iisipin yung protection ng tao mo. Paano kung biglang ma-hold up yan? Tama. Diba? So, siyempre, bibigyan mo yan ng security. Dahil unang-una, yung kukunin niyang pera, hindi mo naman pera. Pera yan ng taong bayan. Na pinagkatiwala sa iyo para magamit ng tama, para magamit ninyo dito sa sinasabi ninyong intelligence gathering na sabi ninyo ay kailangan ninyo. O ngayon, syempre ito, sa paggamit nito, hindi ba dapat accountable tayo sa taong bayan? Hindi naman tayo po pwedeng magturo lamang. Kasi unang-una, yung pananagutan, kasama tayo dun sa may pananagutan. Tayo bilang head ng agency. Tama kayo dun. Hindi naman dun. natin po pwedeng ituro lang sa tao natin na bigla na lang tayo, maghuhugas kamay tayo at wala tayong kinalaman dyan. Naka-4 na quarter po yan eh. Hindi ka ba nagtaka sa napunta yung 125 million nung unang quarter? Nung sumunod na quarter, hindi ka na naman ba nagtaka? So that is 250 million na. Ano po susunod, Kong Joel? Kailan ang next hearing? Sa Lunes po, ang susunod na scheduled hearing natin. 25. And hopefully ay lumutang na itong 4. Ano pa yung humingi na ba kayo ng tulong sa PNP at NBI para ma-locate yung 4? Opo, nakipag-coordinate na po doon ng Sergeant at Arms. Maski noong umpisa pa lamang po, nakipag-coordinate ng Sergeant at Arms. It just so happen na talagang meron silang travel order, various places kaya hindi natin malaman kung saan itong various places Ito pong si Mary Grace Piatos, tapos may Kokoy Villamin. Ano pa mga pangalan yung mga medyo nagdududa kayo sa mga pangalan na Kong? Yung iba po kasi walang pirma Yung iba naman po wala ring totally blanco Yung iba naman po hindi po mabasa. So iba naman pirma lang, hindi mo malaman kung ano yung pangalan. So iba-iba po talaga yung acknowledgement na receipt na sinumit. Ito po ay 4,000 kaya medyo mahaba rin, madami rin po kasi ito yung totality po nito 4,500. 4,000. So itong kay Mary Grace Piatos, libo pala yung kanya. Ay, hindi po. Isa po yan sa nakita po natin. At yung kay Kokoy Villamin naman po na ipinresenta kahapon, makikita po, ginamit po yung pangalang Kokoy Villamin sa OBP, ginamit din po yung pangalang Kokoy Villamin sa DepEd. Pero one thing is noticeable is magkaiba po yung pirma. Bagamat parehas po yung pangalan, pero yung pagkakapirma po nila ay magkaiba. May mga acknowledgement receipts pero
May paraan po ba, Kong Joel, na malaman kung para saan at tungkol saan yung mga impormasyon na binili na yon na ginamitan ng confidential funds? Kasi nakalagay doon, di ba, purchase of information. Ang tanging makakaalam po lamang yan ay yung disbursing officer. Kaya nga po, dahil siya po ang nagbigay nung pera, kung mapapansin po ninyo, kahapon nga tinanong nga ni Congressman Gutierrez, dahil may isang araw po, parang mahigit 20 na lugar ang may inisyuhan ng acknowledgement receipt sa iba't ibang lugar, simula Luzon hanggang Mindanao. At isa lamang pong tao ang nagbigay. So parang sinasabi niya, kahit bigyan natin to ng helicopter, physically impossible sa 21 na lugar sa isang araw, makapag-distribute ka ng pera. Pambihira, no? Teka muna, yung bang 125 million, ilang bag ho yun? Sa ilang bag daw na ikarga? Sinasabi po nung sa Land Bank, parang 4 na bag. 4 na bag? Gym bag na malalaki. Oo. Ganun lang pala yun, ano? Parang... nakakita na ba kayo ng ganong karaming pera, Kong? Hindi pa po. Hindi pa nakakita. Kasi parang isang bag... Kaya pinapadescribe po namin kung gaano kalaki po yung yung gym bag. May pinresenta kahapon si Congressman, si Deputy Speaker Suarez. Sinabi mas mukhang nag-gym si Congressman Suarez kaya may gym bag yan mas malaki pa raw po doon ang gym bag na tindi, no? Ito kung pera nila to, wala naman tayong pakialam diyan pero pera po ng bayan to kaya gusto nating malaman kung paano at saka kung ganito ang naging practice kung Bachero, sus Mariano Kaindo, tantanan na natin lahat ng intelligence yung mga confidential fund na yan. Tigilan na natin lahat sa kahit saan ahensya ng gobyerno kung kalukuhan lang na ganyan ng pag-spend po nila. Ano po? Congressman, andyan pa ba kayo? Apo, nandito po, nakikinig. Opo. Well, Congressman, kami po ay maghihintay. Kailan po yung susunod na hearing? Sa Lunes po. Monday kagad. Monday, sige. Good luck po dyan sa 3rd District ng Manila, Kong Joel, ha? Maraming salamat. Teka muna, si Sulaika, saan naka-detain? Yun po, sa House of Representative lang po. Maganda naman yung kanyang dorm. Well, maayos naman po dun sa House of Representative. Hindi naman po yun normal. Napakalamig nga dyan sa bagay. Saka baka kung may jet lag pa to si Attorney Sulaika Lopez hindi ba kararating lang niya? Noong Lunes lang po dumating. Noong Lunes lang dumating. Kaya malamang medyo hilo pa yan. Congressman, maraming salamat. Magandang umaga po. Ay, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by... Ay, Kuya Jerry Labasan, magandang morning. Ganun din kay Attorney Ronnie Hiron. Siya daw ay 61 na. Hindi halata, Attorney Ronnie, ha? Pambira. 61 na, pwede pang magtrabaho. Yan. At si General William Segon ng Highway Patrol, pwede mo bang patulungin, General Segon, ang ating mga Highway Patrol Unit sa paghahanap kay Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. At iba pa, yung mga kinukumbida ng House Committee on meron na pala. Government. Meron na palang arrest order. May arrest order na pala, hindi natin napapansin. Sana naman ay magtuloy-tuloy. At magandang umaga kay Kuyang Els Bartholomew. Magandang morning. At siyempre kay
Kuyang Manny Palomo, at kay Judge 13 ng Nueva Ecija, nakasama po ang mga Umbrella Girls diyan po sa Cabanatuan. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay nyo, ha? Meron hong bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherylum pre-painted ka na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH number. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Andito na sila. Bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw na to, ang ratsyada ng mga balita mula kay RH15, Giselle Ricaport. Kami Giselle! Katunying hindi nakaligtas sa taas presyo ng mga gulay ang Kadiwa Center dito sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Matapos ang 6 na bagyong tumama sa bansa, sumipa ng 180 pesos ang kada kilo o sa 380 ang kada kilo ng bell pepper mula sa dating 200. Nagmahal din sa 180 ang kada kilo ng talong mula sa dating 100. 110 pesos naman ngayon ang kada kilo ng repolyo mula sa 70, habang 180 ang carrots mula sa dating 170 kada kilo. Tumaas din ng 40 ang kada kilo ng kamatis na ngayon ay 150 na ang kada kilo mula sa 110 pesos ang kada kilo, habang 140 na ang kada kilo ng ampalaya mula sa dating 90 ang kada kilo. Sa sobrang mahal ng mga gulay, lalo sa mga mall at palengke, karamihan sa mga mamimili dito sa Kadiwa, mga dekotseng magagara. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, 13 anyos na batang lalaki naku, nasagasaan sa EDSA Carousel. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Ayan, napuputol, Val. Puputol. Oo. Yan. Naku, nasisira. Ganda pa naman sana ng video ni Val. Oo, linaw ng video. Audio na lang ang kulang, oh. Sayang. Puntahan natin si 52 Edniel Parosa. Edniel, go, Kamin go, go. Edniel. Jerry at
Anthony, dumami pa sa 12. 12 na ang bilang ng mga napapaulat na nasawi epekto ng bagyong Pepito. Mula sa 7 natabunan ng lupa sa Nueva Vizcaya, dadagdagan pa ng tig 2 casualties mula sa Cordillera at gitnang Luzon. Ayon sa NDRRMC, kumpirmado ng dahil din sa landslide ang pagkamatay ng isang 13 anyos na binatilyo at isang 63 years old na lalaking senior citizen sa Kawayan, Ifugao. Habang patuloy namang bine-verify ang 2 casualties sa Region 3 hanggang ngayong gabi. Sa ngayon, sumampa na sa halos kaninang gabi o kagabi. Sa ngayon, sumampa na sa halos 3.4 million individuals ang naitatalang apektado ng super typhoon kung saan higit 313,000 ang nasa loob pa rin ng mga evacuation center. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilis ng oras, kumbachero. Talaga. Ang dami pa nating mga ibabalita sana sa ating mga kababayan, pero huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy po ang mga balita dito po sa DZRH, ang number 1 radio station sa Mega Manila. Yahoo! Sa latest survey po ng Kantar. Thank you po sa inyo lahat na sumusuporta po sa amin. Damdaming Bayan! Susunod na! Bye! Happy weekend! Woo! About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. This time check is